Hello, Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Leo, maraming salamat po sa mga likes and subscribes ninyo. Sa mga nag-iiwan po ng mga heartwarming comments. Maraming salamat for taking your time. At tingnan natin kung ano mga messages ninyo for today. Una mensahe po ninyong Hierophant energy. So, siguro ang iba sa inyo rito is having consultations ngayon, with siguro with mga mentors, mga teachers, mga spiritual practitioners, maaaring ganon. Kasi siguro meron kayong mga plans na yung parang siguro naguguluhan kayo. Kaya you are asking for opinion or advice, no, sa ngayon from other people. Pwede rin naman na baka kayo yon yung mayroong mga naghihingi sa inyo ng advice. Baka kayo yung nag-i-embody ng energy ni Hierophant, na kayo yung nag-share ng inyong wisdom, nag-share ng inyong kaalaman sa buhay, no? Maaring kayo yon. With the Knight of Wands energy, may pagka-impulsive ito si Knight of Wands. So, maybe ang iba sa inyo rito may tendency na maging impulsive sa ngayon. At, iniimbitahan kayo rito, no, na since you're going to be like impulsive sa ngayon, so para hindi naman kayo magkamali ng desisyon, or hindi naman kayo magsisi sa mga desisyon na gagawin ninyo, pakinggan nyo na lang, no, sa inyong mga pagdedesisyon. Pakinggan ninyo kung ano yung bulong ng inyong intuition. Pakinggan ninyo kung ano yung sinasabi ng iyong intuition, because when you allow your intuition to be your guide, it will tell you kung ano naman yung it will tell you kung ano yung dapat ninyong gawin, or kung ano ang path na dapat ninyong tahakin. So kahit magmamadali kayo sa ngayon, if you are going to listen to your intuition, listen to your gut instinct, makakasiguro pa rin kayo na tama pa rin yung magiging desisyon na magagawa ninyo. Okay? With the Hanged Man energy, new perspective, no, ang maaring dumating dito sa inyo. Maaring, ano talaga to, this could be related dito sa Two of Swords energy. Kasi sa Two of Swords, meron kayong decision making talaga din na gagawin dito. Pero sa ngayon, hindi pa kayo ready for that. Kaya nga nakakross yung chest niya, yung arms niya over the chest, tapos nakapiring. Kasi parang dinideny niya muna yung sitwasyon sa ngayon, na parang, teka lang, no? Teka lang, hindi pa ako ready for this. Hindi pa ako handang magdesisyon. Hindi pa malinaw yung isip ko, yung ganon. So, maybe, ito yung kailangan ninyong gawin. Magnilay-nilay kayo, mag-introspection kayo, nang sa gayon, magkaroon kayo ng clarity of mind. Kasi when we are reflecting, when we are in a situation na pinagpapahinga natin yung katawan at yung isip natin, diyan pumapasok, no? Diyan nagiging malakas ang boses ng ating intuition. Kaya yun ang kailangan ninyong gawin sa ngayon, para na magkaroon kayo ng kalinawan sa inyong isipan, and that would help you na makapag-desisyon kayo ng tama, makapag-desisyon kayo ng sound and fair, no? Kasi maraming insights, na may maraming insights, bagong ideas, bagong inspiration. Napapasok sa inyo yan sigurado kapag kumbaga nananahimik muna yung isip ninyo, pati na rin yung inyong katawan. With the Five of Cups, malungkot, no, ang iba sa inyo rito, Leo. There is sadness dito na nararanasan ng iba sa inyo, kasi meron kayong pinanghihinayangan, no? Malungkot, may regret, no, na sana pala ganito, ganyan, what if, ganito, ganyan. May maganon siguro kayong nararamdaman or nararanasan sa ngayon. Kaya, yung lungkot na to, no, that is being caused by something na it's either na neglect ninyo, na overlook ninyo, or talagang hindi nag-come to fruition, yung ganon. Kaya, pwede na ang iba sa inyo rito, parang nakafocus kasi kayo doon at hindi ninyo nakikita, hindi ninyo napapansin kung ano ang meron kayo, kung ano yung naiwan sa inyo, kung ano yung
yung mga blessings na nandiyan sa ngayon sa buhay ninyo, hindi ninyo yan napapansin. Kasi yung isip ninyo, mas nakafocus pa rin doon sa kung ano yung na-miss ninyo, sa kung ano yung pinanghihinayangan ninyo. Kaya this is trying to tell you na focus kayo doon sa kung ano ang meron kayo. Because not everything is lost. 'Di ba? And you never know, yung naiwan sa'yo, kung ano ang meron ka ngayon, yun ang, doon ka pala mas magtatagumpay, doon ka pala mas magiging masaya kung papansinin nyo lang ito, 'di ba? Kasi nga, hindi ba ninyo ito pinapansin kung ano ang natira sa'yo, kung ano ang meron kayo, hindi mo pinapansin. Kaya ayun, nalulungkot ka, naboboryo ka, kasi nakafocus ka doon sa kung ano ang nawala sa'yo or kung ano yung hindi nag-come to fruition. So, tingnan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. So, we have difficult times. Ayan. Be on your guard against chaos as unforeseen perils or emotional upheaval are foretold. Ayan. So, ano kayo, maging mapagmatsyag kayo, mag-observe kayo, kasi there could be some situations dito na maaring maging magulo, maaring maging mahirap, pero kung kung mag-observe ka, pwede mo pa rin naman itong ma-avoid, no? Pwede mo pa itong ma-avoid by also pagiging vigilant ninyo, maging maingat kayo sa mga moves na gagawin ninyo, pag-isipan ninyong mabuti before you take any action, pag-isipan mabuti, yung ganun ba? Kasi para ma-avoid ninyo ang possible na maging problema. We have twists and turns. Carefully made plans could be thrown out the window as major changes and interruptions surround you. Make sure you get lots of rest to cope up with all the upheaval. Ayan. So, mayroong mga parang detour na mangyayari dito. Meron na kayong konkretong plano, na-imagine nyo na kung ano yung gagawin ninyo. Pero, for some reason, meron ditong siguro mga bagong oportunidad or mga bagong sitwasyon na papasok at yun ang maaring pagtutuunan ng pansin muna ninyo rather than i-prioritize ninyo yung konkretong plano na ginawa ninyo, no? So, maaring yun, baka mabisi kayo kasi syempre, hindi ito yung pinaghandaan ninyo hindi ito yung plinano ninyo. Pero, you may be required because of these opportunities na dadating, you may be required to take action on this first kasi, kumbaga, baka merong timeline lang ito, 'di ba? Na dapat ito muna. At isang tabi mo muna yung plinano mo. Parang ganon. Ito yung ipaprioritize ninyo. Declutter your life. Ayan, let go of correspondence, objects, and people you no longer want. Someone will hurt your feelings and reveal a new side of themselves that you may wish to avoid. Ayan, so siguro merong mga kalat dito sa buhay ninyo. It's time for transformation, At panahon na para i-release mo ang kahit sino man or anumang mga bagay na hindi mo na nagsiserve sa buhay ninyo, hindi mo na kailangan. So, i-let go mo na kasi it's just taking so much room and space and the energy ninyo, dito sa mga bagay na to or sa mga tao na ito. Kaya it's time for you to do some kind of reflection, And dito ninyo ma-figure out na parang, kalat na lang to sa buhay ko, I might as well tanggalin ko na to, alisin ko na to, sa buhay ko para magkaroon ako ng mas marami pang lugar para sa mga bago na dadating, or i-welcome ninyo mga bagong sitwasyon, tao or mga bagay, 'di ba? Na pwede ninyong ma-acquire. Sabi dito, someone will hurt your feelings as well, Kaya dapat lang kayo, kalma lang. Okay? Kalma lang kasi mas maganda na tong sa ngayon pa lang habang maaga, makikita mo na, 'di ba? Yung kayang gawin ng taong ito sa iyo na kaya pala niyang saktan kayo, 'di ba? Kaya maaring isa 'yan sa mga tao na tatanggalin din ninyo sa buhay ninyo. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.